Sa pagpatuloy po natin mga ligamalita sa primetime teleseryo, hindi na itutuloy bukas ng Korte Suprema ang nakatagsa ng oral argument sa petisyong isinampa ni Bayan Muna Representative sa Turo Campo. Sa halip ay iniurong ito para muling dinggin sa darating na Marso 30. Ang pagpospone ito sa oral argument ay dahil na rin sa urgent motion na inihain ng Office of the Solicitor General na humihingi pa rin ng karagdagang 15 araw upang sagutin ang petisyon ni Ocampo ni paiwalang bisa ang arrest warrant para sa kanya sa na-issue ni late RTC Judge Ebrim Abando. Samantala po, nakatakda pa rin ilipad muli patungong Leyte sa darating na Sabado si Bayan Muna Representative sa Tur Ocampo. Ayon kay Philippine National Police Chief Oscar Calderon, dapat na umanong harapin ni Ocampo sa Leyte Regional Trial Court ang kasong murder na isinampa sa kanya at na iba pang mga kasamahan. Ayon pa kay Calderon, tanging Supreme Court lamang ang makakapigil sa gagawing paglilipat kay Ocampo mula Maynila patungong Leyte. Pero sinabi ng abogado ni Ocampo na si Attorney Nery Colmenares na aapurahin niya ang pagsasampa ng mosyon sa Supreme Court upang mapigilan ang biyahe ni Ocampo. Questionin din umano ni Colmenares ang validity ng arrest warrant na inisyu ni Judge Efrem Obando ng Leyte RTC. Positibo namang itinuro ng mga dating miyembro ng rebeldeng NPA at mga kamag-anak na mga naging biktima si Bayan Muna Party List Congressman Satur Ocampo bilang nag-utos sa mga pamamaslang sa kanilang kasamahan sa Inupacan, Southern Leyte. Isinagawa ang serye ng pamamaslang sa mga kasapi ng CPP-NPA mula 1985 hanggang 1991. Kabilang sa mga testigo laban kay Ocampo si Zacarias Piedad, isang dating mataas na kasapi ng CPP-NPA. Ayon kay Zacarias, personal na pumunta si Ocampo sa Southern Leyte noong 1985 upang makipagbulong sa CPP Regional Committee hinggil sa pagpapatupad sa NPA Purge. Nasaksihan niya umano ang pag-utos ni Ocampo kay Exusperado Lloren na patawan ng parusang bitay si Juanita Aviola. Nagsumiti rin ang kanilang mga sinumpang salaysay ang mga kamag-anakan ng mga biktima at mga dating matataas na kasapi ng CPP-NPA sa Southern Leyte na naging bahagi ng pagdukot sa mga biktima. Muli na namang nagka-inkwentro ang pwersa ng militar at mga rebelling New People's Army sa lalawigan ng Ilocos Sur. Alamin po natin ang detalles pamagitan natin kasama si Emil Carrio. Ng mga rebelding komunista sa bahagi ng Ilocos Sur. Ito ay matapos maganap ang isang inkwentro ng grupo ng 50th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio Caset, Barangay Nagkulyoban, Sinait, Ilocos Sur. Sa isang combat patrol na isinagawa ng mga tropa ng gobyerno, bigla umano silang inambush ng humigit kumulang sa 20 armadong kalalakihan. Ito rin umano ang grupo na dawit sa pangongolekta ng Election Safe Conduct Pass. Yan naman ang laging gawain nila na humingi ng permit to campaign. At sa tingin namin, ito'y kasama sa kanilang masamang gawain na hingan yung mga political candidates natin. Collect the revolutionary taxes of the extort from the people, foodstuffs and other items. That's why we immediately responded to the report of the civilian. Kagyat namang nagpadala ng police support si Police Regional Director Paul Batawil para tulungan ng Philippine Army sa clearing operations at pag-checkpoint. Batay sa mga dokumento, ang grupo ay kaanib ng Bagong Hukbong Bayan at RGB. Miguel Cervantes umano ang kanilang tagapagsalita. Killed in action si Patrolman First Class Elmer Antonio, samantalang hindi pa masiguro kung gaano karami ang nalagas sa mga rebelde. General Batawil, ang Regional Director ng PNP dito sa Region 1, at siya ay nagbigay din ng tulong financial para sa pamilya ng ating bayaning sundalo na nasawi ngayon. Alam niyo, itong mga ginampanan ng ating kasundaluhan ay pagpapakita lamang na sila'y kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa katahimikan ng ating bayan. At isa na dito si PFC Antonio na nagboluntaryo na sumama upang
masugpo itong kasamaan ng ating mga NPA terrorist na ito. Para sa National Broadcasting Network, Emil Carrion ang inyong tagapagbalita, Ilocos Sur. Inatasan ni Philippine National Police Chief Oscar Calderon ang Task Force Usig na sampahan ng kasong multiple murder mga rebelding New People's Army na itinuturong may kagagawan sa pagkamatay ng 7 katao kabilang ang isang barangay chairman sa Libertad Negros Oriental. Kinondena ni Calderon ang pagkakapaslang kay barangay Manlumisag Chairman Lidio Bailon kasama ang 2 CAFGU members at 4 na sibilyan. Napagalaman ng PNP na ang grupong Panaligan Command ng NPA sa pamumuno ni JB Regalado ang may kagagawan ng pamamaslang. Umano'y nilitis sa Kangaroo Court ng NPA ang 7 biktima at pilit na pinaamin sa kasalanang hindi nila ginawa. Suportado naman ng Vice Governors League of the Philippines ang 12 mga senatorial candidates ng Team Unity. Nakapalubito sa isang resolusyon na pinagtibay pa rin ang mga kasapi ng Liga ng mga vice-gobernador. Kabilang sa mga lumagdas at asang resolusyong ito ay sina Bohol Vice Governor Julius Herrera, Vice Governor Oscar Lambino ng Pangasinan at Vice Governor Robert Armanda ng Iloilo. Naniniwala pa rin ang mga Vice Governors nito sa plataforma ng Team Unity. Kabilang dito ang magandang programa ng Team Unity sa job creation, investments, education, healthcare, housing, anti-terror drive at pro-poor programs. Sinabi nila na patuloy pa rin ang ulad ang ekonomiya ng bansa. Dapat ito anyang suporta pa rin ang mga mambabatas pamagitan ng pagkapatibay ng mga halagang batas. Pumaporma na ring tumakbo sa politika si dating unang ginang Imelda Marcos kahit noong una pa ay laging tumatanggi at puro pabulaan kapag may panayam. Ang intensyong makilahok sa politika ay nahalata kay Mrs. Marcos sa pagkikipagkipo niya sa kanyang mga supporters na ginanap sa isang hotel sa Maynila. Matapos umanong ipakita ng grupo ang may 150,000 pirma na nag-uudyok at humihiling sa kanyang tumakbo bilang alkalde ng Maynila, ay agad niya itong tinugon ng I will do that. Kung matutuloy ang pagtakbo ng dating unang ginang na dati ring beauty queen ng Maynila, isa sa makakabangga niya ay ang tinaguriang Dirty Harry na si Senador Alfredo Lim. Iyahayag gumano ni retired Major General Jovito Palparan sa susunod na linggo kung matutuloy ang kanyang plano ng pagtakbo naman sa Kongreso sa dating May 14 elections. Ayon pa rin kay Palparan, 3 grupo ang kanya ang kinukonsidera upang maging kabahagi ng partido. Pinabulaan pa rin ni Palparan na konektado siya sa Alliance for Nationalism and Democracy o ANAD. Sinabi niyang hindi ito political party tulad na binibintang ni Representative Eta Rosales. Ang ANAD umano ay samahan ng mga pulis na may magagandang layunin. Sinabi pa rin niyang hindi front ng government tulad ng asosasyon ni Rosales. Si Palparan ay dating tinik sa lalamunan ng mga makakaliwa dahil na rin sa paniniwala niyang ito ang nasa likuran ng political killings pero hindi naniniwala sa bintang maging ang Commission on Human Rights. Samantala po, pagpapaliban muna ni Mr. High Energy, Gary Valenciano, ang pangangampanya para sa kanyang bayaw na si Senador Kiko Pangilinan hanggang sa maresolba ang kanyang dual citizenship issue. Aniya, mayroon ngang limitasyon ang pakikisawsaw sa lokal na politika ng mga hindi ganap na Filipino citizens. Ayon kay Gary V, baka gamitin lamang kontra sa senador ang kanyang pagtulong sa kampanya kaya't mas mabuting dumistansya na lamang muna siya. Gayunpaman, ginit ni Gary V na siya'y hanga sa integridad at husay ng kanyang bayaw. Is a very principled person. I think it also has come from his camp to be very careful na nothing is used against him if I should come out on stage kasi actually I can perform and be hired as a performer, but I believe in certain things about certain people and I'm very vocal about what I believe in, so para hindi maaring gamitin against him, I might as well just do everything the proper way, get everything cleared so that when I step on that stage and I'm with him and I say anything about him, it's all properly done.